Magpapatuloy ang kwento ng sinabihan ni Gang Yu ang mga tauhan nito na malapit na ang araw na makikipagkita sila kay Yu Zhangfeng at ang mga elder nila ay wala sa sekta kung kaya na hiningi nito ang ideya ng kanyang mga tauhan. Sinagot siya ng isa na simula pa lang ng una siya na ang nakikipag-usap sa mga ito kaya siya na ang bahala sa lahat. Samantalang ang balak rin niya ay magtraidor kay Gang Yu para sumama kay Yu Tang. Nang magulat ito nang sinabihan siya ni Elder Shang na parang tutol ito sa gusto ng lalaki. Pagtapos ay nabahala ang lalaki kaya nagtanong ito kung ano ang ibig sabihin ni Elder Shang sa isip-isip pa nito na mukhang alam raw pala nito ang kanyang plano. Dagdag pa nito na maganda naman raw ang kanyang plano, tingin niya na bagay raw na siya na ang pumunta at ang pinuno sa second elder na lang ang magbantay sa sekta. Mukhang may pagdududa raw sa kanya ang matanda na iyon, sinabi pa nito na tingin raw ba ni Elder Shang na mas mahusay ito kesa sa pinuno nila na si Gang Yu at ang bihag daw ng bida ay ang young master na anak mismo ni Gang Yu. Samantalang tinanong lang siya ni Elder Shang na may opinyon na raw ba ito sa kanyang plano. Sumagot ang lalaki na si Elder Shang ang pinakamataas sa mga elder kung kaya di siya magtatangka na lumaban sa utos nito. Nang pag-alit na inutos ni Gang Yu na tumigil ang dalawa dahil sa ganung sitwasyon di na raw dapat pa na mag-away ang mga ito. Nang dumating ang mga elder sa lugar at nagbigay ng paggalang kay Gang Yu. Nang agad sila na tinanong ni Gang Yu kung mayroon raw bang balita ang mga ito patungkol kay Yu Tang. Sumagot ang ikatlong elder na mayroon silang balita, plano ni Yu Tang na ilagay sa patibong ang kanilang mga disipulo at ang pakikipagkita ni Yu Zhangfeng sa kanila ay plano ni Yu Tang. Sa narinig ay masaya si Gang Yu na may mga matapat siya na elder kung kaya di na sila mahuhulog sa patibong na hinanda ni Yu Tang. Nang nagmungkahi si Elder Shang na pwede raw nila na gamitin ang plano ni Yu Tang laban rin mismo dito. Sumagot si Gang Yu na ang lahat ng sinabi nito ay totoo at iyon din ang kanyang balak na gawin. Kaya ang mga inner elites ang pupunta sa lugar kung saan makikipagkita sa kanila si Yu Zhangfeng at sasama sa mga ito ang elder at sila ng second elder ang magbabantay sa sekta. Agad naman na nagpakita ng pagsang-ayon ang mga elder sa sinabi ng kanilang pinuno. Dahil may pagsang-ayon na ng kanyang mga tauhan ay agad na nagpatuloy si Gang Yu at makikita na lang nila kung sino ang mananalo. Sa di kalayuan ay tanaw naman sila ng bida, sinabi nito na bakit raw na ang daming tao ang pupunta sa pagkikita nila dito kung kaya nag-aalala na siya sa mga disipulo niya na makikipagkita sa mga ito. Agad naman na pinatigil ni Yu Tang ang pag-aalala ng bida sapagkat may mga tao raw siya sa Tusao sect. Sa narinig ay masaya nga ang bida, di niya raw inaasahan na may nakatagong tauhan sa Tusao sect si Yu Tang. Sa isip pa nito na kailangan niya na mag-ingat, di niya alam kung ano ang plano nito kaya sa ngayon mag-iingat muna siya. Nang sinabihan naman siya ni Yu Tang na dahil umalis na ang mga miyembro ng Tusao sect ay maaari na siya na samahan ng bida patungo sa kuweba kung saan nakatago ang disipulo nito. Pagtapos lilipat sa bilanggo kung saan napapatingin si Miss Lan sa maliit na bintana na umaasa na darating ang kanyang master. Sa likod nito ay sinabihan siya ng lalaki na huwag nang umasa pa na darating ang master nito, malamang raw na masaya na ang master nito sa kung saan kasama ang mga babaeng bayaran. Sa narinig ay galit nga siya na sinabihan ni Miss Lan na huwag magsalita ng ganun dahil naiiba ang kanyang master at naniniwala siya na di yun gagawin ng kanyang master. Sinabihan naman siya ng lalaki na huwag maging tanga at tignan nito siya bilang isang magandang halimbawa. Ang kanyang master raw ay palagi lang na nagsasaya kasama ang ibang babae kung kaya sana raw na ang master ni Miss Lan ay di gaya ng kanyang master, sana raw wala sila sa ganung sitwasyon kung nag-focus lang ang kanyang master na mag-cultivate. Nang matigilan ito nang sinigawan siya ni Miss Lan na kapag nakarating ang kanyang master ay sasabihin niya dito ang lahat ng sinabi sa kanya ng lalaki at siguradong di ito papalampasin ng kanyang master. Samantala ang lalaki ay nagpakita ng pagkabahala sapagkat umiiyak na naman raw si Miss Lan kung kaya titigil na siya. Sabay mungkahi nga nito na paano raw kaya na magpustahan sila kung pupunta ba ang master nito o hindi. Sa narinig ay nagtanong si Miss Lan na kung anong klaseng pustahan raw ba ang kanilang gagawin. Sinagot siya ng lalaki na kapag di raw pumunta ang master ni Miss Lan para iligtas ito ay kailangan raw na tawagin siyang kapatid ni Miss Lan sa buong buhay nito. Pero kapag ang master naman raw ni Miss Lan ay nagpunta para iligtas ito ay pagsisilbihan niya raw si Miss Lan sa kanyang mga natitirang buhay at tatawagan itong Miss. Sa isip pa nito na kahit ano raw sa dalawa siya pa rin ang panalo, kahit raw na maglingkod siya kay Miss Lan ay wala siyang pake sapagkat ayos lang sa kanya kung ang kapalit ay kalayaan.
Nang agad naman na pumayag si Miss Lan sa pustahan at tignan na lang raw nila kung sino ang mananalo. Sabay makikita ang dalawang nag-uusap na maraming elder raw ang nagpunta sa lugar ng pagkikitaan sa bida at kailangan niya raw na mag-ingat kung may mangyaring di inaasahan. Subalit makikita na kampante ang dalawa sapagkat nandoon naman raw ang unang elder at ang ikalawang elder para magbantay kung kaya wala na silang dapat na ipag-alala pero di alam ng mga ito na nasa kanilang likod na ang kalaban. Pagtapos ay agad na nga na pinatulog ni Yutang ang dalawa na nagbabantay sa kulungan ni Miss Lan. Sa nangyari ay agad naman iyon na napansin ni Miss Lan na masayang-masaya na nagpunta ang kanyang master para siya ay iligtas. Alam niya raw talaga na di siya iiwan ng kanyang master at may tiwala siya rito. Sinagot naman ito ng bida habang hawak ang ulo nito na masyadong araw at ang mahirap para kay Miss Lan ang nangyari dito. Pagtapos ay di nga nakalimutan ni Miss Lan ang pustahan nila ng lalaki sapagkat siya ang nanalo at kailangan siya na paglingkuran ng lalaki na iyon habang buhay. Sa narinig ay di naman masaya ang lalaki sapagkat di raw niya inaakala ang mangyayari. Nang tinanong naman ng bida si Miss Lan kung ano ang sinasabi nito, sumagot si Miss Lan na may pustahan raw kasi sila ng lalaki. Sabay sabi nito na isama raw nila ang lalaki na iyon dahil pagsisilbihan raw siya nito at tatawagan siyang Miss. Sa narinig ay wala nang nagawa ang lalaki na nagpakilala na si Fanjang at may silbi naman raw siya kahit di siya ganun kagaling ay may alam raw siya sa formation kung kaya di rin siya pabigat sa bida kung isama siya nito. Agad naman siya na pinasama ng bida sa isip pa nito na mukhang makulit raw si Fanjang pero parang may kung ano raw dito na ayaw niyang kainisan at parang masaya raw itong kasama. Sa narinig ay masaya naman si Fanjang na tinanggap siya ng bida pero ang kadena raw na nasa kamay niya ay isang bagay na ang unang elder lang ang makakatanggal. Sa narinig ay naisip nga ng bida na ang formation sa kadena ay nasa antas ng arcane rank na kaya naman niya na matanggal. Pagtapos ay agad na nga nito na nilagyan ng asul na aura ang kanyang kamay at nagsabi na di na raw kailangan pa na tawagin ang matanda na iyon agad na nga na tinanggal ng bida ang kadena na nasa kamay ni Fanjang na labis naman na kinabigla nito. Sa isip nito ay napaka-imposible raw na masira ang formation na iyon gamit lang ang aura mukhang nasa elemental realm na raw pala ang bida. Sabay masaya nga nito na sinabi na ang bida ay sobrang makapangyarihan kaya di siya magsasawa na pagsilbihan ito sa kanyang natitirang buhay di na nga siya pinansin ng bida at inaya na umalis. Pagtapos ay tinanong nga nito si Yutang kung alam raw ba nito kung nasaan ang mga kayamanan ng Tushao sect. Di na nga sumagot si Yutang dahil agad na nagtaas ng kamay si Fanjang at sinabi na alam raw niya kung nasaan. Sa isip pa nito na dapat raw na magpakitang gilas siya para magustuhan siya ng bida bilang disipulo dahil napakalakas raw ng ating bida. Nang matigilan ito nang sinabihan sila ni Yutang na masyadong mapanganib kung pupunta pa sila sa pinagtataguan ng kayamanan. Sinagot naman siya ng bida na gusto raw niya na kunin ang kayamanan at ngayon raw ay wala ang mga elder doon kung kaya ayaw raw ba ni Yutang na kumuha ng pera bago umalis. Nang tinanong naman siya ni Yutang kung ano ang gagawin nila sa mga lalaki na kanilang pinatulog. Nang umalis na ang bida na sinagot ang tanong ni Yutang na wala na raw siyang pake sa Tushao sect na kuha na niya ang kanyang disipulo kung kaya si Yutang na raw ang bahala sa mga lalaki na iyon. Sa narinig ay wala na nga lang na sinagot si Yutang at napalingon sa mga lalaki na kanyang pinatulog. Nang lilipat kay Elder Shang na nagsasabi na pumunta raw ang pinuno sa lugar ng kitaan nila ng bida kasama ang mga elder pero parang may mali raw sa mga nangyayari. Sinabihan lang naman siya ng kanyang kasama na ang plano raw ni Elder Shang ay perpekto kaya wala raw na mali masyado lang raw talagang nag-iisip si Elder Shang. Sa isip pa nito na masyado raw na mag-isip si Elder Shang mabuti na lang raw na di ito naghihinales sa kanya pero ngayon raw ay wala na siyang paraan para sumama kay Yutang pero sasabay na lang raw siya sa Agus. Nang matigilan ito nang sinabihan siya ni Elder Shang na pakiramdam raw nito na parang may kulang pero baka masyado lang raw siyang nag-iisip. Sabay lilipat ang eksena sa grupo ng bida na patungo sa kayamanan ng Tushao sect. Habang palapit ng palapit ang mga ito ay agad naman sila na napansin ng dalawang bantay sa lugar. Pasigaw nga ang mga ito na nagsabi na ang lakas ng loob ng mga ito na pumasok sa kanilang sekta kailangan na raw nila na tawagin ang elder dahil may core formation realm raw sa mga ito. Pagtapos ay nagpadala na nga ng mensahe ang mga ito na matagumpay naman na narinig ni Elder Shang kaya agad na itong nag-utos na umalis na sila. Makikita naman ang dalawang lalaki na nakahanda sa kung anuman ang kilos na gagawin ng kanilang mga kaaway.
Nang sinabihan ng bida si Yutang na iiwan na niya ang dalawang lalaki na iyon dito. Sumagot naman si Yutang na kung ganun ay ikuha na lang raw siya ng kayamanan ng bida. Sa narinig ay agad nga na nag-utos ang bida kay Fan Jiang na ituro na nito sa kanya ang daan papunta sa mga kayamanan. Nang magulat ang mga ito nang dumating si Elder Shang sa lugar na nagsabi na tingin raw ba ng mga ito na wala silang plano kung sakali man na may dagan na pumasok sa kanilang sekta. Sabay binati nga nito si Yutang dahil matagal na raw silang di nagkita. Sa isip naman ng kasama ni Elder Shang na iyon raw si Yutang plano raw pala nito na palabasin na nasa lugar ng pagkikita ang mga ito pero ang totoo ay pupunta ang mga ito sa kanilang sekta ayos raw tutal matagal na panahon na raw siyang naghahanap ng chance na patayin si Elder Shang. Sabay lipat ng eksena kay Elder Wang na kalaro ang disipulo nito. Nang sinabihan ni Elder Wang si Miss Kang na ang chess ay parang kasanayan sa espada kailangan ng matinding focus at pag-unawa at base raw sa paglalaro ni Miss Kang paano raw nito magagawa na maunawaan ang kaalaman niya sa espada. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Kang na tama raw ang kanyang master at nag-aalala raw kasi siya kung ano na ang nangyayari sa pagitan ng bida saka ng Tushaw sect. Sumagot naman si Elder Wang na wala na raw dapat na alalahanin pa ito hayaan na raw nito na ang Tushaw sect ang umasikaso ng lahat. Sinagot naman siya ni Miss Kang na may nasagap raw siyang balita kaninang umaga na balak magtraidor sa kanila ng Tushaw sect. Interesado kung ganun hayaan na raw nito na ipadala niya si Lin Ping para asikasuhin ito para makuha na rin nila ang bida. Sa narinig ay naisip nga ni Miss Kang na si Lin Ping raw ay nasa kalahating antas na ng Nascent Soul Realm at mabilis lang raw nitong maaasikaso ang lahat sabay nagpakita na nga ito ng pagsang-ayon sa kanyang master. Nang nagsabi naman si Elder Wang na alam raw ba ni Miss Kang kung bakit binabantayan niya ang bida. Sumagot naman si Miss Kang na maraming sekta raw ang gusto na mapabagsak sila kung kaya gusto ng kanyang master na kunin ang pamanang lakas kay Yu Zhangfeng para mapalakas rin ito ang sekta. Sa narinig ay sumagot si Elder Wang na tama raw ang kanyang disipulo pero may mali rin sa sinabi ni Elder Wang ay humingi naman ng paliwanag si Miss Kang. Sa narinig ay pinaliwanag na nga ni Elder Wang ang lahat na ang kanilang sekta at ang Chanwu Pavilion pati Xinyuan Place ay mukhang pinakamalakas na sekta sa Yongning Continent. Pero alam raw ba ng kanyang disipulo na may dalawang sekta ang nakatago sa dilim na may pangalang Tianchang at Yuxian sect. Sa narinig ay nagsaad nga si Miss Kang na di raw niya maintindihan ang punto ng kanyang master. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Elder Wang na ang dalawang nakatagong sekta raw ay mayroong Divine Transformation Master kung kaya kailangan niya raw ang pamanang lakas sa bida para makaakyat na sa antas ng Divine Transformation Realm at magagawan na niyang ikatlong hidden sect ang sekta nila. Pag ganoon ay parang langgam na lang raw sa kanilang paningin ang Chanwu Pavilion at Xinyuan Place na maaari nilang alisin kahit kailan nila gusto, pagtapos ay lilipat ang eksena sa Chanwu Pavilion na makikitang nag-e-ensayo ang Pavilion Elder. Nang may lumapit na lalaki dito at nagsabi na naramdaman na nila kung nasaan ang bida. Sa narinig ay galit na nagtanong ang Pavilion Elder kung saan na agad namang sinagot ng lalaki na nasa Tushaw sect. Sa narinig ay napuno nga ng galit ang Pavilion Elder sapagkat nung nakaraan daw ay pinaglaruan siya ng bida kung kaya di na niya ito papalampasin ngayon. Sabay babalik sa grupo ng bida nakaharap si Elder Shang. Nang tinanong naman ng bida si Miss Lan na kung natatakot raw ba ito. Sinagot naman siya ni Miss Lan na hanggat nasa tabi niya raw ang kanyang master wala raw siyang dapat na ikatakot. Nang matigilan ito nang tinanong siya ni Elder Shang kung ano ang pagkakakilanlan nito. Nang nagsalita si Fan Jiang na linisin raw ng matandang elder ang kanyang tenga dahil magsasalita na siya sa pamamagitan ng buwan at araw sa pagitan ng kalawakan walang makukumpara sa kanyang master at kayang humarap ng maraming kalaban na may mas mataas na antas at syasi. Sabay lingon nito sa bida na nagtanong kung ano raw ba ang pangalan ng ating bida. Sa isip naman ng bida na makulit raw ang batang iyon at nakakatuwa tingin raw niya na gagawin niya itong ikatlong disipulo. Pagtapos ay nagpakilala na ito na si Yu Zhangfeng pinuno ng Nine Sword Mountain Sect. Sa narinig ay nagsalita nga si Fan Jiang na ang kanyang master ay may pangalang Yu Zhangfeng at mabuti raw na sumuko na si Elder Shang para di na ito maghirap pa. Sa narinig ay nainis nga si Elder Shang sa mga sinasabi ng bata sa kanya kung kaya iyon na raw ang kanyang unang papatayin. Naagad namang kinatakot ni Fan Jiang at nagtago sa likod ng bida. Sabay nagsabi nga si Elder Shang na mabuti raw na si Yu Zhangfeng ito para di na siya mahirapan na hanapin ito dahil papatayin na niya ito ngayon.
Sumagot naman ang bida na kung may kakayahan raw ba si Elder Shang na gawin iyon. Nang nagtanong naman si Yutang na talagang kakalabanin raw ba siya ni Elder Shang. Nagsaad naman si Elder Shang na di kailangan na magmadali mag one-on-one raw sila. Samantalang walang kaalam-alam si Elder Shang na may masamang plano na pala ang lalaking nasa likod nito. Nang nagsalita naman ang bida na tinanong si Yutang kung mahusay raw ba ito na lumaban sa dalawa kahit na mag-isa lang ito. Sumagot naman si Yutang na parang piece of cake lang raw iyon sa kanya. Sa narinig ay nag-utos na nga ang bida na ituro na sa kanya ni Fan Jiang ang lugar ng kayamanan ng Tusao Sect dahil kaya na ni Yutang nang mag-isa ang mga kalaban. Pero agad naman na gumawa ng formation si Elder Shang at di raw niya papayagan ang mga ito na umalis nang wala ang kanyang pahintulot. Sabay utos nga nito na siya na ang bahala kay Yu Zhangfeng at ang second elder na ang bahala kay Yutang na agad naman na sinang-ayunan ng second elder. Sa kabila ng pagsang-ayon nito ay kabaliktaran naman ang kanyang ginawa, sa halip ay inatake nga nito si Elder Shang. Sinabi pa nito na tutulungan nga raw niya si Yutang. Sa nangyari ay agad rin naman na napag-alaman ni Elder Shang na traidor ang second elder. Nang sinabihan naman siya ng second elder na ayaw na raw niya sa walang kwentang Tusao Sect at di raw niya nakalimutan ang mga nagawa sa kanya ni Yutang kaya susunod raw siya dito, sa narinig ay sumagot naman si Yutang na sige raw at ngayon ay ipaghihiganti nila ang sister-in-law nito. Sa kabila ng lahat ay wala namang takot sa katawan si Elder Shang sapagkat nasa loob pa rin daw ng formation niya ang mga ito. Sa sinabi ng hangal na elder ay agad naman na pinutol ng bida ang kayabangan nito at agad na nagpakawala ng atake para sirain ang formation ni Elder Shang na nagsanhi ng unti-unti nitong pagkasira. Sa nakita ay di nga makapaniwala ang hangal na elder, tingin nga raw niya na ang bida ang pinakamahina pero di niya raw lubos akalain na mayroon itong katakot-takot na sword intent. Nang sinabihan naman siya ng bida na ang formation nito ay mahina lang, sa isip naman nito na dahil sa nakuha raw niya na regalo sa system ay kaya na niya na sumira ng mga formation. Pagtapos ay umalis na ito at pinapaubaya na raw niya ang lahat kay Yutang. Sinagot naman siya nito na umalis na dahil siya na ang bahala doon. Sabay naghanda na rin ng atake ang second elder para matalo na nila ang hangal na elder na agad naman na sinunod ni Yutang na naghanda rin ng teknik. Pero sa kabila ng lahat ay walang katakot-takot pa nga rin na naghanda si Elder Shang na kalabanan ang dalawa ng sabay. Pagtapos ay nakarating na rin ang bida sa harapan ng pinto kung saan makikita ang kayamanan ng Tusao Sect, ngunit may dalawang bantay. Nang sinabihan ng bida ang mga ito na umalis na lang dahil ayaw niya na gamitin pa ang kanyang espada sa mga ito na mahihina. Pero di na nga siya pinansin pa ng dalawa at agad na sumugod sapagkat wala raw silang dapat na ikatakot sa bida. Habang ang bida naman ay nakaramdam ng awa sa mga ito dahil sa katangahan ng mga ito ay maaari silang mamatay at kaya raw siya di gagamit ng espada dahil di karapat-dapat ang mga ito para sa kanyang espada. Sa nakita ay natauhan na nga ang mga lalaki na nagbabantay na di nila kaya ang bida kaya tumakbo na raw sila, at doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.